paalala para sa mga handaan ngayong holiday season at ang Iwas Paputok campaign ng DOH, ating alamin kasama si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Asik Albert, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Ninya, at magandang tanghali rin sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig. Dito po sa inilabas ninyong paalala sa holiday festivities ngayong taon, ano po ang mga uri ng pagkain na dapat iwasan o bawasan tuwing may handaan? Madaling tandaan yan, no? Ang mga pagkain na dapat ating iwasan or talagang wag nang kainin kung kakayanin ay yung mga pagkaing yung mga masyadong maalat, mataba at matamis. Yung tatlong yan, no? Yung asin, asukal at taba, yan yung mga bagay na maaaring maging sanhi ng mga sakit tulad ng alta presyon, diabetes, o kaya yung mga iba pang mga tinatawag na non-communicable diseases, kasama na yung pagiging overweight or obese na nagiging problema sa ating puso at iba pang bahagi ng katawan. Ano po ba ay yung mga sakit na kadalasang nababalewala kapag walang disiplina sa pagkain? Yes, Ninya, ang mga sakit na nangyayari, yan yung ating una, yung alta presyon, yung high blood pressure. Kapag masyado kasing maalat yung ating kinakain, yung asin na pumapasok sa katawan natin sa pamamagitan ng pagkain, nagiging sanhi yan para yung presyon ng dugo ay tumaas. At ang problema, kapag tumaas ang presyon ng dugo, habang tumatagal, lalo na kung matanda, actually hindi nga matagal, mabilis na baka maputukan ng ugat, nagkakaroon tayo ng stroke na sinasabi sa utak. O kaya sa ating puso naman, pwede rin magkaroon ng heart attack dahil lalo na kung yung matatabang pagkain na kinakain natin nagbabara yan, no? Nagiging cholesterol plaques sa ating mga ugat sa puso at yun yung magiging sanhi ng tinatawag na heart attack. Kung hindi naman na maiiwasan, Doc Albert, ano po ang maaaring gawin ng ating mga kababayan upang hindi mauwi sa sakit ng sobrang pagkain? Itong sabi niyong tatlong maalat, mataba, matamis. Yes, makakaiwas naman tayo sa mga sakuna at sakit. Yung tinatawag namin na paalala namin ngayon, no, para sa Ligtas Christmas, tatlong bagay yan. Sa letrang T, E, tsaka D. Una, T, tamang pagkain. Yun na nga, yung nabanggit natin ay iwasan at pwede tayong gumaya dun sa pinggang Pinoy. Sa isang pinggan, pag kumain tayo, kalahati nawa ay nasa prutas at gulay ang nakalagay. Tapos yung isang kapat ang nakalagay dun, yun lamang ang pwede sa kanin, no? Sarap pa naman, pero ganun talaga, 1/4 lang yung kanin tsaka carbohydrates. Tapos yung isang kapat naman para dun sa mga karne or iba pang matataba. In other words, niya, hinay-hinay, no? So letter T, tamang pagkain. At dahil marami tayong kinakain, lagyan mo rin ng letter E, ehersisyo. Para galaw-galaw, sabi nga nila, para wag agad pumana o para bawas tayo dun sa mga nakakain nating kaloriya. And yung pinakahuling letter D, para mabuo yung salita o pangalan na TED, yung D is yung disiplina sa katawan. Ibig sabihin, wag na tayong uminom ng alak, no? Umiwas tayo dyan kasi lalo na may problema yan sa atay, pwede rin tayong magkaroon ng mga sinasabing pagkabangga, no? Yung mga aksidente na tinatawag sa daan kapag tayo ay lasing. Okay, ano po ang mga programa ng DOH para mapaigting pa ang mga paalalang ito kapag may handaan? Dahil bukod po dito sa mga sinabi niyo ang tatlong ano pa po yung mga pagkain na maaaring magdulot ng, for example, food poisoning or yung, di ba, nagkakaroon ng sakit sa tiyan kapag kapaskuhan at yung iba po ay nauuwi sa ospital. May personal po kasi akong experience dyan. Paskong Pasko, kumain sa party, tapos ang ending ko po sa ER at 4 na araw ata sa ospital dahil sa food poisoning. Ayun na nga, no, Nino, umiwas tayo dun sa food poisoning. Lalo na yung panahon ngayon, sabi nga nila, malapit ng kumanta uli si Ate Shawi, di ba? Balutin mo ako. So, bago ho magbalot-balot, una sa lahat, yung pagkain na hinahanda natin sa mga handaan natin, dapat galing sa sariwang luto. Mas maganda kung ang mga gulay, ang prutas ay sariwa at nahugasan. Ang karne ay hindi double dead, no? Pumili tayo ng bibilhan natin yung may permit, may tatak ng National Meat Inspection Service para siguradong sariwa yung karne. Pati na rin sa isda at seafood at sariwa para
hindi nasisira kaagad. Tapos pagluto natin at mamaya pagka nakatapos na sa handaan at panahon na nga para kumanta si Ate Shawi at magbabalot na tayo, siguruhin natin na piliin natin yung mga pagkain na tuyo, yung mga naihaw, yung mga naprito kasi wala tong sarsa, mas madali kasing mapanis yung may sarsa. At doon naman sa mga may sarsa, siguro kainin na lang natin doon sa party dahil yung mga tomato sauce, yung mga krema, yan yung mga madaling masira eh. So better na ganoon at wag tayong lalampas ng mga 2 oras na nakalatag yung pagkain sa lamesa dahil pag lumampas po ng 2 oras, lalo na kung meron pa yung parang apoy sa ilalim, yung chafing dish na sinasabi, maaari kang magkaroon ng mikrobyo dahil doon. Okay, so up to 2 hours lang. Naku, paano ba yan, Doc Albert? Kasi di ba, kapag Noche Buena, naku, maabot yan hanggang kinabukasan. So, ano kaya ang pwede nilang gawin para ma-manage po ito? So magkaroon tayo ng parang tamang timing lang, no? Kung alam natin na kunyari galing tayo sa simba or saan man tayo manggagaling at alam natin na alas 12 tayo ng hating gabi kakain. Orasan natin na yung pagkaluto natin para bang matatapos ng mga siguro mga 10:30, 11 o'clock, wag yung masyadong maaga. Or kung alam natin na maaga tayong matatapos, wag muna nating ihalo yung sarsa. Practical na tips lang, no? Na alam ko kasi nagluluto rin ako eh. Yung mga pagluluto, meron mga bahagi na pwede mong i-pause muna, itigil muna. Tapos yung mga sarsa na may mga krema, may tomato sauce, saka mo na siya gagawin kapag malapit ang kainin at saka mo siya ibubuhos sa ibabaw ng pagkain. Number 1 yun. Number 2, alam natin na sa Noche Buena rin, no, lumalampas ng alauna yung sama-sama ng pamilya sa mga kumakain. So pag napansin natin na medyo nabusog na yung mga tao at medyo hindi na kinakain, pwede na natin tong takpan at palamigin, ilagay na sa refrigerator. Huwag yung mainit pa ha, yung medyo malamig-lamig na para siya ay lalamig na at hindi na tuluyang umaandar yung ating bakterya. Yan, maraming salamat. Very practical tips Doc Albert. Lalo na yung natutunan ko na wag lumampas ng 2 oras, no? Yung nandyan sa inyong, kunyari, Noche Buena, nakakainin po ninyo. Kung hindi, ilagay sa ref or ihanda na lang pag mas malapit nyo ng kainin. Ngayon, ito pa po sa ibang usapin, very important pa rin, no? Inilunsad muli ang Iwas Paputok Campaign. Ngayong nalalapit na salubong po sa bagong taon. Paano po pinaiigting ng DOH ang kampanyang ito? Yung ating Iwas sa Paputok campaign, Ninya, napakahalagang pag-usapan yan kahit medyo maliliw pa ng konti, pero parating na ang bagong taon. Mas maganda po, una, ang impormasyon, dapat po tayo ay nasa community fireworks na lamang. Nakikita ko sa monitor ngayon, na siguro malamang last year yan, no, na may mga nagsisindi pa rin sa bahay. Naku po, delikado ho yan. Nakita ko may bata sa video na nagsisindi. Ang bata hindi ho dapat humahawak ng fireworks kasi lalo na pagka hindi nakikita ng matatanda, at maski pag nakikita, pag nagkamali ng sinde, putol ang daliri, tanggal ang braso. Wag ho. So, community fireworks na lamang po. At may mga fireworks na bawal, no? Makinig tayo pag sinabi ng ating Philippine National Police, kung di ako nagkakamali, yung plapla, yung mga malalaki, no? Watusi, dahil yan ay lason rin pag nakain ng bata. Yan ay isang sanhi ng pagkalason. Wag na ho tayong tumangkilik at sa mga ating kababayan na nagbebenta ng fireworks. Alam niyo po, hindi kontra ang DOH sa fireworks, basta ito ay sa community at yung mga legal lamang. Okay, sa inyo po bang tala, Doc, ano pa yung trend ng bilang ng injuries sa nakalipas na taon? Tumataas po ba ito o bumababa at ano po ang dahilan? Mula dun sa panahon na nagbukas ang ating ekonomiya galing sa pandemya, dahil syempre lumabas na ang mga tao, nakita namin na tumataas nga siya. Yung pinakahuling bagong taon natin nung simula ng 2024, nung nakaraang Enero, napansin namin na mas mataas yung bilang. Ang aming siguro panukala namin na nakikita ay dahil sa parabang nag-enjoy ang mga tao na fully open na, magkakasama tayo, nagkakaroon ng celebration. Wala akong problema yan. Pero maganda ngayon ay December 9, may panahon pa at alam po natin na panahon rin ng sabihin na natin na eleksyon, maraming gusto magpakilala. Alam niyo, bigyan ko ho ng tip, yung mga local chief executive, maganda ho maramdaman ang inyong presensya ngayon. Mag-organize po ng community fireworks. Kayo pa ho ay makakatulong sa Department of Health kasi mababawasan ang mga injuries kapag meron tayong community fireworks sa inyong lugar. Doc, ano-ano po ba yung top
firecrackers na pangunahing dahilan ng mga injuries na ito dito sa bansa sa nakalipas na mga taon? Hindi ko maalala niya yung eksakto na talaan, pero meron akong isang naaalala, ang Quitis. Hindi ko makalimutan yung Quitis. Kasi nung aming inuulat ito last year, yan ang unang pagkakataon na magulat ako ng mga fireworks-related injuries. Ang Quitis ay legal, pwede siyang mabenta, pero lumalabas na parang ang dami pa rin nagkakaroon ng injuries dahil sa Quitis. Ayan, balik tayo sa monitor, kasi maraming Quitis na access natin. Problema sa Quitis kapag hindi tama yung targeting, kasi lumilipad yan Maraming mga Quitis napansin namin sa mga natala na nagkaroon ng pagsabog na hindi kinakagustuhan natin. Siguro hindi lumipad na sumabit sa puno o kaya pumunta sa bubong or pumunta sa kapitbahay. So yan ang sinasabi namin na mas maganda talaga na wag na ho tayong magsindi sa bahay. Ipaubaya na po natin sa mga profesional, sa mga community fireworks para makaiwas na tayo sa ganyang aksidente. Okay, inatasan din ng DOH ang lahat ng DOH hospitals, maging ang mga district at provincial health facilities na i-activate ang emergency medical services sa ilalim ng Code White Alert. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Yes, magandang tanong yan, Ninya. At natutuwa kami sa DOH na nasasanay na ang ating mga kababayan. Pag sinabi ng DOH, Code White, huwag ho kayong matatakot. Yan ho ay senyales na ang departamento, ang kagawaran, ay handa na tumanggap sa inyo kung kinakailangan. So pag Code White po ay ang ating mga ospital nagre-ready na, lalo na kung alam namin yung dahilan ng Code White. Ito, dahil nga meron tayong mga selebrasyon. So hinahanda namin yung mga instrumento na kapag hindi ho tayo nakinig at naputukan pa rin at kailangan ng amputation, pasensya na ho sa mga kumakain, pasyentabi, meron nang nakaredy na malaking timba na may, pasensya ho talaga, tapos yung mga matitigas ang ulo na humawak pa rin ng fireworks at kailangan putulin yung mga parte ng kanilang mga kamay, meron hong nakaredy na instrumento, panghugas at saka mga gamot, anesthesia, para diretso putol na ho kung kailangan. Kaya wag na ho natin pupuntahin sa pagkakataon, umiwas na ho tayo, iwas paputok. Yan, maraming salamat, ASEC. Paalala nyo na lang or mensahe sa ating mga kababayan ngayong holiday season. Yes, tama-tama, Ninya, yung aking sinabi kanina, 3 bagay, TED, TED, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Ang tamang pagkain, iwasan yung mga pagkaing yung mga maalat, matamis at mataba. Tulad ngayon, meron akong meeting kasama ang PhilHealth, mga lawyers, inaayos namin IRR. Pupuntahan ko sila mamaya, dapat hindi mataba, maalat at masyadong matamis yung pagkain. Letter E, ehersisyo. Baka siguro yung meeting namin magkakaroon na ng exercise segment o kaya sa mga opisina or sa bahay, galaw-galaw para wag maagang pumanaw. Tapos yung letter D, disiplina sa katawan. Ay, bawal talagang alcohol sa mga meeting ng PhilHealth saka ng DOH. Lalo na pag nandito kami sa DOH kasi ang anumang level ng alcohol ay hindi tama para sa katawan. So TED, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. At umiwas na tayo sa paputok para wag tayong mawalan ng daliri o kamay. So, siguro po yung TED ay hango sa pangalan ni Secretary Ted Herbosa. Ayun na nga. Okay, at gusto ko yung sinabi yung galaw-galaw, para hindi maaga Para wag pumanaw. maagang pumanaw. Correct. Okay. Maraming salamat. Importante yan. Ang dami natin kinakain. So, bawasan natin yung ating kalorya. Thank you sa inyong oras, Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health.